Habang patindi ng patindi ang tensyon sa Asya, muling umalingaw-ngaw sa buong mundo ang isang hindi inaasahang pahayag mula sa China. Sa ginanap na press conference sa Beijing, mismong tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry ang nagsabi na patuloy na tumataas ang kahalagahan ng Pilipinas sa rehiyon at ang hindi pagbibigay pansin dito ay isang malaking pagkakamali. Ang bansang dati madalas isang tabi ay ngayon ay kinikilala na ng mga makapangyarihang bansa bilang isang mahalagang puwersa sa nagbabagong mukha ng Asya. Habang lalo pang umiinit ang usapin sa West Philippine Sea at tumitibay ang ugnayan ng Pilipinas sa Amerika, mas nagiging malinaw kung bakit biglang nagiging sentro ng usapan ng ating bansa. Ano nga kaya ang nakita ng China sa Pilipinas na ikinagulat ng mga lider sa buong mundo? Matagal nang may hidwaan ng Pilipinas at China, lalo na pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Sa loob ng maraming dekada, paulit-ulit na nagkakaroon ng banggaan sa interes at kontrol sa nasabing karagatan. Ngunit sa nakalipas na 2 taon, kapansin-pansin ang pagbabago sa kilos ng Pilipinas. Mas naging matibay ang paninindigan at mas pinaigting ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Dahil dito, unti-unting nagbabago ang pananaw ng mga karatig bansa at maging ng mga makapangyarihang bansa sa kanluran tungkol sa papel ng Pilipinas sa rehiyon. Ayon sa isang professor mula sa Tsinghua University sa China, ang Pilipinas ngayon ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng kanluran at Timog Silangang Asya. Dahil sa posisyong ito, nakikita ng China na may malaking papel ang bansa sa mga darating na taon. Kung dati ay tila nasa gilid lamang ang Pilipinas, ngayon ay kinikilala na ito bilang isang mahalagang tagapamagitan sa mga desisyong may epekto sa buong rehiyon. At dahil dito, mas lalo pang tumitindi ang interes ng mga dayuhang bansa sa mga hakbang ng Pilipinas. Isa rin sa mga dahilan ng atensyon ng China ay ang presensya ng mga base militar ng Amerika sa Pilipinas. Para sa kanila, ito ay indikasyon na lumalawak ang impluwensya ng kanluran sa loob ng Asya. Ngunit para sa Pilipinas, isa itong hakbang upang mapanatili ang seguridad at maprotektahan ang sariling teritoryo. Ang mga ganitong kilos ay nagbunga ng magkakaibang reaksyon mula sa mga karatig bansa na lalo pang nagpapatibay sa pananaw na may malaking impluwensya ang Pilipinas sa direksyon ng rehiyon. Sa kasalukuyan, ang bansang dati ay nananatiling tahimik sa gitna ng mga issue ay kinikilala na bilang isang mahalagang manlalaro sa pandaigdigang usapan. Hindi na lamang simpleng tagamasid ang Pilipinas, kundi isa ng bansang may boses na pinakikinggan ng mga makapangyarihang lider. Kaya nang ipinahayag ng China na hindi dapat isantabi ang Pilipinas, malinaw na may bigat ang mensaheng ito. Ipinapakita nito na kinikilala na ng China ang tunay na kakayahan ng ating bansa sa gitna ng nagbabagong kalakaran sa Asya. Kung babalikan ang kasaysayan, matagal nang may mahalagang papel ang lokasyon ng Pilipinas sa usapin ng seguridad at politika sa rehiyon. Mula pa noong panahon ng Cold War, ginagamit na ng Amerika ang Subic at Clark bilang mga base militar. Sa kasalukuyan, sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, muling nagkaroon ng mga lokasyon sa bansa na may presensya ng puwersa ng Amerika. Dahil dito, mas naging malinaw sa mga eksperto na napakahalaga ng posisyon ng Pilipinas sa mapa ng rehiyon. Ayon kay Dr. J. Batong Bakal ng UP Institute for Maritime Affairs, sa pananaw ng China, ang Pilipinas ay hindi na lamang karatig bansa, kundi isa na itong potensyal na lugar para sa mga operasyon na maaaring makaapekto sa kanilang seguridad. Para sa Beijing, ang bawat hakbang ng Pilipinas, lalo na sa larangan ng militar, ay may direktang epekto sa kanilang mga plano sa rehiyon. Dahil dito, nagiging mas sensitibo ang sitwasyon. Sa pananaw ng China, ang presensya ng mga base ng Amerika sa bansa ay tila nagsisilbing mga mata at tainga na nagmamasid sa kanilang galaw. Gayunpaman, hindi lamang usaping militar ang ugat ng interes ng China sa gitna ng mga pahayag at tensyon. May isa pang mas tahimik na tunggalian ang nangyayari, ang labanan sa impluwensyang pang-ekonomiya. Ayon sa datos ng Asian Development Bank, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Timog Silangang Asya na may average growth rate na humigit kumulang 6% bago pa man ang pandemya. Ang ganitong bilis ng pag-unlad ay hindi may kakailang nakatawag ng pansin ng maraming bansa, kabilang na ang China.
Ayon sa isang Chinese economist na nagsalita sa Global Times, kung babaliwalain ng China ang Pilipinas, posibleng mawala ang kanilang impluwensya sa harap ng mga bansang tulad ng Amerika, Japan at South Korea. Para sa kanila, mahalagang mapanatili ang malapit na ugnayan ng Pilipinas sa kanilang panig. Sa usaping ekonomiya, hindi lamang pera o negosyo ang nakataya, kabilang din dito ang kapangyarihang bumuo ng mga alyansa at magtakda ng direksyon ng rehiyon. Kaya para sa China, ang pagkawala ng koneksyon sa Pilipinas ay hindi isang bagay na madaling ipagsawalang bahala. Samantala, unti-unti ring kinikilala ng mundo ang kakayahan ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa malalakas na bansa habang pinangangalagaan ang sariling interes. Nasa gitna tayo ng dalawang makapangyarihang puwersa, ang silangan at kanluran. Kaya lalong napupunta sa sentro ng pandaigdigang usapan ang ating bansa. Ayon naman kay Professor Richard Heydarian, hindi na ito isang tahimik na tagamasid, kundi isa ng aktibong kalahok na may kakayahang magpasya kung sino ang makikinabang at sino ang maiiwan. Ayon sa mga eksperto, kung babaliwalain lang ng China ang Pilipinas, may dalawang posibleng mangyari. Una, mas lalong lalapit ang Pilipinas sa Amerika at sa mga kalyado nito. Pangalawa, mawawalan ang Beijing ng pagkakataong palawakin ang impluwensya nito sa Southeast Asia. Sa madaling salita, anumang hakbang ng China ay may katumbas na epekto sa kanilang posisyon sa rehiyon. Samantala, kung pipiliin ng China na seryosohin ang sitwasyon at paigtingin ang maayos na pakikipag-ugnayan sa Pilipinas, maaari itong magbukas ng mas malalaking oportunidad. Posibleng magkaroon ng mas malawak na kasunduan sa kalakalan, dagdag na suporta sa mga proyektong pang-infrastruktura, at mas maraming programa sa larangan ng kultura, edukasyon at media. Ito ang tinutukoy ng mga eksperto bilang soft power, kung saan ginagamit ng isang bansa ang impluwensya nito sa halip na puwersa upang mapanatili ang ugnayan sa mga kalyado. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, posibleng maging sentro ng diplomasya at tensyon ng Pilipinas sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking bansa sa mundo. Para sa mga Pilipino, malinaw ang mensahe nito. Nasa kabila ng laki at impluwensya ng mga bansang nakapaligid sa atin, may kakayahan pa rin ng Pilipinas na magpasya para sa sarili nitong direksyon. Ang babala ng China ay hindi lamang nakatuon sa kanila, kundi isa ring paalala na ang ating bansa ay may halagang hindi dapat maliitin. Ang bawat desisyong ginagawa ng mga lider ay may potensyal na makaapekto hindi lamang sa ating kinabukasan, kundi pati sa direksyon ng buong rehiyon. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ilang ulit na ring naging sentro ng tunggalian ng Pilipinas mula sa kolonyal na pananakop hanggang sa panahon ng Cold War, kung saan naging bahagi tayo ng mga labanan sa ideolohiya at kapangyarihan. Ngunit sa kasalukuyan, nagbago na ang sitwasyon. May panibagong pagkakataon ng Pilipinas na ipakita ang kakayahan nitong magtakda ng sariling landas sa halip na basta na lamang maimpluwensyahan ng malalakas na bansa. Ayon sa ilang political analyst, maaari nitong gawing pakinabang para sa mga mamamayan ang interes ng malalaking bansa. Halimbawa, ang mga pamumuhunan at proyektong mula sa ibang bansa ay maaaring makatulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya, pagpapahusay ng transportasyon, at pagpapalakas ng kakayahang makipagsabayan sa pandaigdigang kompetisyon. Gayunpaman, kakibat nito ang pangangailangan ng maingat na pagpapasya upang hindi maimpluwensyahan ng labis ng alinmang panig. Sa huli, malinaw na hindi na itinuturing ang Pilipinas bilang maliit o tahimik na bansa sa mata ng mundo. Isa na itong bansang may kakayahang makaimpluwensya sa direksyon ng Asya at maging halimbawa ng balanseng diplomasya. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa videong ito? Kaninong panig ang sa tingin mo na dapat piliin ng Pilipinas? Ang US o ang China? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video kapag ito iyong nagustuhan at huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.